So ayan, may dinala sa akin ngayon, no, kalog. Tapos may kulang daw, kaya lang check ko na lang din. Pero hindi ko alam kung bearing or ano, pero seal bearing to. Tapos dito kumakabis daw yung sa pangatlong ano niya. Pag kumakabis siya ng pangatlo na kumakabis, so titingnan ko kung kadena o itong cogs may tama. Depende na lang. So hindi pa natin alam. Kakalasing ko pa. At yun nga pala, no, nagawa ko naman na rin yung cogs, hindi ko na lang naipakita sa video. At ang nangyari dyan, medyo inayos ko lang at naripak ko. At yun, nagamit din ng ating customer. So ang kulang sa headset niya, no, na siguro nabuksan to tapos hindi na ibalik yung cup na nasa ibabaw. Yun yung nagko-control sa headset para hindi siya umalog. So pag nawala yun, luluwag na to, itong ring na to, kakalog siya talaga. Kasi ito lang yung nag-i-stop sa kanya, so butas siya. Nawala yung isang cup dito sa ibabaw. So titingnan natin kung makakagawa na tayo ng paraan. Kung hindi, papalitan ko ng headset. Yun ang problema nung ah siya nga pala, no, itong ring na to napakahalaga nito sa headset. Pag ito nawala, lagi ka nang makakalugan ng headset kasi yan yung nagko-control kung bakit hindi luluwag ang headset mo. Dahil pag nilak mo yan dito, siya yung magiging spacer mo kung saan siya yung bearing. Kaya pag umikot yung ano, hindi siya magagalaw dito. Yun ang purpose niyan, kaya mahalaga yan. Pag nawala yan, ito rin nakalagay. 1 month lang luwag na kagad yan. So wag niyong iwawala to. At yan, natapos nga pala natin yung orange na folding at yun, umalis na rin kaagad yung ating customer. Marami niya kasing nalipatan, ang totoo. Kaya lang hindi raw magawa kasi nga wala yung spare nung pang headset. Kasi size 44 yun rare na rin yung size pala nun. So meron tayo ditong naitabi at yun ang inilagay natin doon sa kulang. At ito naman ngayon sa video na nakikita ninyo ay nagwe-welding naman ako kasi yung bike na yan ay bakal o tawagin natin na lang na sa madalit salita ay ordinary folding bike. At yan ay may problema siya sa tunog at sobrang sumasayaw na yung dugtungan ng folding bike niya. Ngayon nung sinilip ko na yung frame niya, sabi ko okay lang bang kalasin natin para ma-welding kasi ang problema ng bike niya ay yung dugtungan ng folding frame niya na bisagra may crack na. Kahit na lagyan natin ng goma para mawala yung tunog ay delikado naman para sa kanya dahil baka naman mawala at makalas yung katawan. So mas delikado dun sa ating customer. Kaya ang sinuggest ko na lang, ang tinanong ko, yung folding nyo po ba ay importante pagka inaakit yun ng bahay o masikip? Ay hindi naman daw, malaki daw yung area niya. Kasi doon siya nakatira sa parang parking, parang lote na bakante, tapos may paupahan na parking. So siya yung yung tawag nating katiwala doon. Ay sinuggest ko na lang na gusto nyo po ipipix ko na lang yung pagka-folding niya kasi para hindi na kayo mamroblema at mawala rin yung ating agam-agam na baka maputol bigla dahil nga may lamat na yung dugtungan ng frame. Kaya ang ginawa ko dyan ay permanente ng naka ano yan, hindi na mapupold. In short, hindi niya pwedeng maipold dyan kasi yan ay naka-permanente na welding na. Winelding ko na mismo yung bisagra at saka doon sa kabila pinix ko na siya para wala na siyang problema at malayo din siya doon sa disgrasya na baka dumating yung oras na biglang maputol dyan dahil nga yung lamat lumalaki na lumalaki. At hindi lang yan ang ginawa ko dyan mga kaparts, no? Inalign ko na rin yung gulong at pinalitan ko na rin ng bearing yung kanyang hub kasi alog na. At hindi ko na rin naipakita sa video dahil siguro dahil lobat na ako nito or marami kong customer
ang hirap mag-video pag maraming customer. At ito nga pa lang, bike niya ay dinala ko sa likod para i-welding. Ayan. Mini-welding na natin yan ngayon. Pagkatapos nating i-welding ito ay iga-grinder na natin para yung pagka-welding ko, kasi hindi naman ako expert hindi makinis. So dadaigin na lang natin sa pagkikinis sa grinder. Ayan. At pagkatapos nitong mga grinder natin, yan, mamaya ay makikita nyo pinipinturahan ko na siya. At yun, hindi ko na pinakita yung buong video nito, pero yan, binuo natin yan at yan, nagawa natin ang paraan. Yan ang problema na ating nagawa ng paraan sa isang araw na medyo critical, no? Na nagawa naman natin at na DIY natin. Ang mahirap lang gawin sa ganitong folding kapag alloy, kasi wala naman akong pang welding ng alloy. Ang pang welding ko lang is pang pakal. Siguro kung nagkataong alloy to, ang mangyayari dito, babarinahan ko yung mga tugtungan niya para gagawin ko na lang fix, pero lalagyan na lang natin ng tornilyo and then papalaman na natin ang guma. Yan, nagawa ko na rin yan sa ibang bike pagka mga ganun na critical. Yan naman ay, ayan, nakita nyo, no? Pangit nung pagkaka-welding ko, no? Pero magagawa naman ng paraan yan. Iga-grinder lang natin para ano. At yan, naka-fix na yan. Hindi na pwedeng magalaw yan o titiklopin pa niya. Binix ko na siya. At saka yung lock niya, no? Hindi ko na tinanggal yan. Bali, siya na yung ginawa kong parang lock doon sa pagkaka-welding. At ayan, iga-grinder na natin mga parts. Medyo matrabaho nga lang talaga yung ganitong trabaho na may mga ganitong critical. Yan, inaayawan din kasi yan sa ibang gawaan, kasi syempre alam mo naman yung ibang gawaan, wala naman silang mga gamit na mga grinder o welding. Ang kanila lang talaga, ipipix lang yung bike mo kung ano yung may gamit sila. At ako naman, hindi ko naman inaano, kasi ako may gamit akong ganyan kasi personal ko lang naman gamit yan sa aking bahay. So kapag may mga problema na ganyan na alam mong wala, napipilitan tayo na ilabas yung mga gamit o magamit sa kanya para lang magawa natin at mapix yung problema. At kawawa din naman pagka hindi natin nagawa, at sigurado namang hindi ko alam kung magagawa sa iba, pero madalas kasi sa akin pumupunta pag mga ganyan na, kasi pinipilit kong ma-DIY yung mga bike at para magamit. Ayan. At yan, natapos na nga natin na weldingan at grinder. Yan, makinis na siya, di ba? Kanina ang pangit tingnan. Pinipinturahan ko na. At yung nga pala, no, mga kaparts, yung frame niya is pininturahan ko na rin ng black para ayun, maging masaya na rin siya at kuminis yung kanyang frame. Ayan, hindi ko na yun sinama sa mga kaparts, mga sabihin nyo lakas kong maningil, walang bayad dyan. At hindi ko na sasabihin kung magkano yung binigay niya, kung ano na lang yung kaya niya. At ayun, nagtapos na natin, at hindi ko na nabidyohan kung paano ko binuo kasi medyo mahaba na yung video. Pinakita ko lang yung mga ilang paraan, paano ba natin magagawa ng paraan yung mga bike na ganito ang sira. At ayan, sana nakatulong ako sa inyo at meron kayong napulot na konting idea kung paano mag-DIY ng mga ganitong sira ng bike. At salamat sa inyo lahat. Pakipollow na lang din po ako sa YouTube channel ko. Nandyan po yung link sa baba. At ipa-plus ko na rin dito sa screen po, no? Ayan. Tatapusin lang natin pinturahan ito mga kaparts. Pagkatapos nito, bubuin ko na to at ilalabas ko na dun sa maliit kong tindahan sa tabi ng kalsada para ikabit ko na yung mga piyesa niya. Mahirap kasi hakutin yung gamit papunta sa labas para lang gawin ko to. Kaya ang ginagawa ko, baliktad, dinadala ko yung bike sa loob kasi isa lang yung bubuhatin ko dun. Ayan, hanggang dyan na lang po yung video ko, no? Sana nakatulong po ako ng kahit konti sa video na to at nagkaroon kayo ng konting idea kung paano mag-DIY ng mga bike na mga ganong sira. Ayun, at salamat po sa inyong lahat at pakipollow at share na lang din po ang aking video sa YouTube channel ko po. Andyan po yung link sa baba mga parts at ipa-plus ko na rin din po sa screen. Ang video na yan ay sasakay tayo ng barko pa uwi sa aming probinsya. At
isang malaki tayo sumakay kasi maalon daw. Yun lang. Thank you. Ingat kayo sa ride. Salamat sa Diyos.